ay para sa mga broken. Para sa mga broken family at hindi sa mga broken-hearted. Isang estudyante ang nagpakawala ng damdamin sa harap ng klase. Hindi sa pamamagitan ng simpleng tula, kundi ng isang masakit na kwento ng kanyang pagkatao. Ang kanyang tula ay hindi kathang-isip, kundi salamin ng realidad ng isang pamilyang wasak. Tunghayan natin ang kanyang katapangan at alamin kung bakit maraming puso ang naantig sa kanyang tula. Mahirap. Mahirap maunawaan lalo na kapag hindi mo pa nararanasan. Lahat naman kasi siguro dito, may kumpletong pamilya. Akin lang ata yung pumalya. Bawat araw, buwan at taon na lumilipas. Tila ang pag-asang makumpleto ulit tayo ay unti-unti na rin kumukupas. Pa, akala ko ba walang iwanan sa hirap at ginhawa? Bakit ngayon, ang pagmamahal niyo para sa isa't isa ay naglaho na rin na parang bula? Ang hirap bilang isang anak, makita mo ang mga magulang mo na may kanya-kanya ng landas. Nakakabigat ng puso ang sinabi ng estudyante na ang pagmamahala ng kanyang mga magulang ay naglaho na lang na parang bula. Mas masakit pa ang makita silang may kanya-kanya ng landas. At sa gitna ng lahat ng ito, siya ang naipit, siya ang nasaktan, siya ang tunay na kawawa sa sitwasyong ito. Siguro ganun talaga. Huwag na nating pinili lang hindi para sa isa't isa. Marami na rin tanong ang nabuo sa isipan ko tulad na gaano kaya kasaya kapag buo ang pamilya? Isang tanong na mananatiling tanong na lang dahil ako mismo ay hindi alam ang kasagutan. Ang linyang siguro ganun talaga ay tila pagtanggap sa masakit na realidad. Hindi na raw kailangang pilitin ang hindi na para sa isa't isa. Pero sa likod ng pagtanggap na yan, may tanong na paulit-ulit niyang iniisip, gaano kaya kasaya ang isang buong pamilya? Isang tanong na wala siyang sagot. At marahil mananatiling tanong na lang. Parang karayom na ang hirap lusutan. Mas maganda na siguro ko huwag na nating solusyonan dahil sa unang bahagi pa lamang naman ay ako lang din ang mahihirapan. Yung tipong may inggit ka na lang at mapapasabi, buti pa yung pamilya nila sama-sama. Yung amin kasi wala nang pag-asa. Pag-asang makita ko pa buo at masaya. Pag-asang makita ko pa yung mga magulang kong mahal pa rin ang isa't isa. Sa mga magulang na nagdadaan sa paghihiwalay, sana'y maisip ninyo na ang mga anak ang siyang tunay na nagdudusa sa kasalanang hindi nila ginawa. Huwag nating gawing solusyon ang pag-aaway at pagkakahiwalay, lalo na kung may mga bata. Bago magdesisyon, isipin ninyo muna ang kanilang kapakanan at ang kanilang emosyonal na kalagayan. Ang pagkakaroon ng buo at masayang pamilya ay napakahalaga sa kanilang paglaki at paghubog ng kanilang pagkatao. Kaya sa mga magbabalak pa lang, mag-isip ng mabuti. Huwag gawing solusyon ang paghihiwalay. Mas pagtuunan ng pansin ang mga hakbang na makikinabang ang buong pamilya.